Ops, teka lang, huwag ka muna mag-scroll. Isa ka bang OFW or locally employed or business owner, businessman, business owner na naghahanap ng property na pwedeng gawing investment? Pwedeng gawing paupahan, pwedeng gawing tirhan, pwedeng gawing Airbnb business, bed space business, or long-term rental business. Baka maisipan mo mag-invest sa amin for as low as 10K cash out only. So ano ba yung requirements? Depende yan kung ano yung i-avail mong loan. Is either pag-ibig financing, bank financing, or in-house financing. Lahat naman ito ay pwedeng-pwede basta pasok yung income mo up to 50,000 pesos above. So paano naman kung hindi pasok yung income mo ng 50,000 and above? Pwede kang kumuha ng co-borrower. Yung co-borrower, siya yung magiging ka-combined income mo. Let's say ako, ang income ko lang, let's say 30,000, kulang pa ako ng 20,000. Okay? Kailangan kong humanap ng kaibigan ko, katrabaho, loved one ko, okay, ka-partner ko, para maging co-borrower ko. At para mag-combine income kami, nasa 50,000 na yung total ng income namin. Okay? So, para sa bank financing, yun yung income requirement natin para ma-approve ka kay BDO, kay BPI, or kay Security Bank. Paano naman sa pag-ibig? Ang requirement natin dyan na income ay nasa 54,000 pesos and above. So, kung bitin yung income mo, pwede ka pa rin kumuha ng co-borrower para ma-meet natin yung 54,000. Okay, yung requirement, basic income requirement ni pag-ibig. Nang sa ganun, mabilis po tayong ma-approve. Kasi hindi po kayo makakapag-avail sa amin kapag hindi pasok yung basic income natin. Okay? So, pangatlo, in-house financing. So, in case na hindi pasok yung gross monthly income mo sa in-house financing natin, pwede ka rin kumuha ng co-borrower. Okay? So, swerte yung mga taong mataas yung basic income or gross income nila at madali silang ma-approve. Okay? Swerte rin yung mga taong makakakuha ng co-borrower kasi nga, makakapag-combine sila ng income, makakakuha sila ng promo. Okay? So, ano ba ang kagandahan sa project namin? Number 1, merong mall. Number 2, merong MRT4 project na itatayo sa harap. So, ibig sabihin, kung ako naghahanap ako ng property na pag-iinvestan, doon na ako sa property na merong potential growth, merong potential development. Kasi bakit? Katulad dati ang EDSA, wala pa namang diyang MRT. Di ba? So, napakaluwag pa before dyan. Pero ngayon, okay, yung Ortigas Extension, lalagyan dyan ng MRT4. Mapansin nyo nung EDSA that time, mababa pa yung value kasi nga, wala pang MRT. Pero ngayon, nung nagkaroon ng MRT, nagsulputan yung iba't ibang condo development at yun, boom, biglang nagtaasan yung value. So, perfect timing na mag-invest ka ngayon dito sa project namin. Kung pag-ibig yung gagamitin mo, 10,000 cash out lang yung ilalabas mo. Okay? Pwede ka na magkaroon ng 2-bedroom unit at ang size nun is 30.60 square meters. At ang monthly mo, 18,000 to 19,000 pesos. Ang malupit niyan, guys, di ba merong mall, merong MRT. Okay? So, ibig sabihin, magandang factor yon for investment. Kasi tataas yung property value natin. In case na mag-invest ka ngayon, let's say nasa 3.1, 3.2 million yung nabili mong unit, someday, pag tumaas siya, let's say, tumaas na siya kagad ng 3.4, 3.5, diba? So, napakagandang appreciation value ng property mo. So, at the same time, walking distance lang din siya sa SM at Super 8 at sa mga kilalang restaurant like McDo, Jollibee, KFC, at marami pang mga commercial establishments na kinakailangan mo. Wet and dry market, okay? Grocery stores, napakalapit niyan. So ngayon, paano ka nga ba makakapag-inquire sa akin? Okay? So merong option number 1. I-add nyo po ako sa Facebook, Byron B. Dinopol. So meron din po akong Byron Dinopol 2.0. So dalawa po yung gamit ko.